Napakaganda po ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Opo. Ito po ay sa kanyang post noong December 28, 2024. Itong nakaraang taon lamang. Ano po yon? Bago po yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mga kaibigan, pwede po bang pakipindot naman po ang subscribe button at huwag nyo na rin po sanang kalimutang i-like yung ating video. Maraming salamat po. Okay, Happy New Year po sa ating lahat. Ano po? Sa ating mga ka-explore at ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at sana po maging maganda itong buong taong 2025. Hindi lang itong 2025, hanggang dun sa mga susunod pang taon na tayo po ay nandito pa sa mundong ibabaw. Ano po? Ayan, okay. Alam nyo, grabe. Una, pangalawa at pangatlong araw pa lamang itong taon, pangatlong araw pa lamang nitong taong 2025, aba, heto na po. Heto na naman sila. Ito pong mga anti-Marcos. Kung ano-ano na naman ang mga sinasabi nila. Nakakatawa talaga, nakakatawa. May nabasa nga ako doon. Ang kanyang title ay tatakas na daw si PBBM at First Lady Lisa. Grabe. Oo. Isa pa, tatangayin daw nila. Tatangayin daw nila yung kaban ng bansa. Saan kaya sila nakakakuha ng ganito mga impormasyon, ano? Oo. At isa pa, yung nabasa ko kanina lamang, ang nakalagay doon sa kanyang thumbnail ay naghahanap na daw si PBBM ng bansa kung saan sila magtatago o pagtataguan. Yan, tatakas na. Naghahanap na. Parang nangangarap ng gising ang mga taong ito talaga, oo. Alam nyo, mga kababayan, mga ka-explore, matatag po ang ekonomiya ng bansa sa kasalukuyan. Opo, matatag din po ang kasalukuyang administrasyon. Ganon din ang ating militar at ang ating Philippine National Police na nanatiling apolitical at professional ang mga ito. At syempre, parehong nagtitiwala sa maayos at nasa tamang direksyon ang bawat hakbangin ng Pangulo. Kaya naman itong mga ipinapakalat nila na dumadami na daw ang mga uniformado, mga naka-uniforme na gustong bumaklas ng suporta dito sa ating Pangulo, yan ay suntok sa buwan po yan. Nako, kalukuhan po yan. Wag po kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Ano po? Isa pa, yung nabasa ko kanina lang, yung nakita ko. Ang sabi niya doon PBBM, kabado na daw. Sa mga pahayag ng mga ilang retiradong sundalo. Ay, iilan lamang po yung mga yan. Ang totoo nga yan, yung mga retiradong sundalo na nagsasalita na ganyan, itong mga vlogger po nila. Mga retired military vloggers. Yan, mga dating military pero ngayon ay mga vlogger na. Na balita ko nga kanina, yung isa daw, tatanggalan niya ito ng pensyon. Para sa akin, tama lang din naman yun. Kasi nga po, ikaw ay dating militar, pero kinakalaban mo ang gobyerno. Hindi po dapat yung ganun Di po ba? At saka isa pa, mga retired na po sila, hindi na ganung kalaki o kalawak yung kanilang impluensya. Tanong ko sa inyo, kaya ba nilang impluwensyahan ang buong hukbong sandatahan ng Pilipinas? O kaya ang buong Philippine National Police? Malabo po yan. Malabo po. Oo, malabo pa po sa tubig baha kung iisipin po natin yan. Mga kababayan, ito na naman po. Si Rocky po, bagong taon, bagong presidente naman daw. Naku, Roque, ano po? Ano yun? 3 taon nang gusto nilang iupo si BP Inday. Pero hanggang ngayon, hindi naman nila magawang maiupo Hindi po natitinag ang Pangulo. Sa totoo lang po,
Lalo pa nga po nga tumatatag ang administrasyon ngayon sa kabila ng kaliwat kanang paninira ng mga nasa kampo po ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nakikita naman po natin, imbis na dumami po yung kanilang mga supporter, lalo pong, ayun, naglalaho na po yung iba. Tignan nyo po yung EDSA. Sino ang mga nandun? Vlogger na lang po ang nandun. Oo, nagmukhang squatter na po. Yung EDSA, doon sa may EDSA Shrine. Grabe ano. Sila-sila lang doon nagkukwentuhan. Hayaan na natin sila. Kaligayahan nila 'yon eh. Oo, yan. Sige. Ngayon balikan naman po natin itong sinabi po ni Senator Bato de la Rosa. Basahin po natin. Ang liliit eh. Paano ko ba babasahin to? Okay, ito yung sinabi po ni Senator Bato de la Rosa. Sa ating mga kababayan, ang akin lang isa sa nais ay strive to be happy. Yun. Regardless of current situation. Kung kayon man ay nahihirapan sa buhay, sa ngayon, ang lilit maliliit. You have to make yourself happy. Kahit nahihirapan kayo sa sitwasyon. Senator Bato de la Rosa naman, paano po namin gagawin ang maging happy? Kung kami nga ay nahihirapan o nasa mahirap na sitwasyon, mahirap kayang magpanggap na masaya, no? Mahirap magpanggap na masaya kung talagang hindi ka naman masaya. Di mo ba? Sige nga. Kung nakisama sana kayo at tumulong sa mga magagandang adhikain ng ating administrasyon, kung tinulungan nyo sana ang Pangulo sa mga magagandang proyekto na lalong-lalo na po doon sa pagpapaunlad dito sa ating bansa, at kung sana nakipagkaisa kayo sa mga mabubuting ginagawa ng Pangulo, di sana everybody happy. Wala po sanang ganyan na magpapanggap na lang tayo kahit nahihirapan tayo, kahit hindi tayo masaya, pilitin natin maging masaya, hindi ba? Taong bayan ang naapektuhan po. Taong bayan ang naapektuhan sa mga nangyayaring bangayan sa politika. Iyan po ang katotohanan. Oo, tapos sasabihin mo, pilitin nating maging masaya. Paano po? Grabe. Oo. Ito pa, basahin natin. Sa mga leader, pakiusap na huwag masyado sa politika at pagkling sa power. Pagkapit. Sana isipin din natin ang kapakanan ng taong bayan. Isipin natin kaya pumasok sa politika para makatulong, para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Exactly. Ang ganda po. Ang ganda ng sinabi po ninyo, Senator Bato de la Rosa. Pero ang tanong, sino po ba ang grabe kung mamulitika? Sino po ba ang mahigpit kung kumapit sa kapangyarihan? Una, ito ang masakit. Opo, naging senador kayo. Di po ba? Pero nagawa niyo po bang ipagtanggol ang taong bayan? Nagtatanong lang naman po, ano po? Dahil sa mga di umano'y biktima ni Kibuloy na hinihingi po ay hustisya, ano po, sinilip niyo po ba sila? Hindi. Bagkus po. Gusto niyo pang ipaabsuelto si Kibuloy. Gusto niyong paniwalain ng taong bayan na malinis si Kibuloy. Di ba? At ang mga humihingi po ng hustisya na di umano'y mga biktima po ng extrajudicial yan. Pinansin niyo po ba sila? Senador? Senador na dapat ay maglingkod sa taong bayan. Tama po yung sinabi po ninyo. Pero ipinagpalit ang mamamayan sa isang pamilya lang. Halatang-halata naman po, naturingan po kayo na lingkod ng bayan, pero naglilingkod lamang po sa iilan. Ngayon, sino naman po ang pinatutungkulan po ninyo dito sa sinabi nyong mahigpit ang kapit sa kapangyarihan? Hindi na po kailangan, Hindi na po kailangan nating hulaan. Tapos na ang termino bilang Pangulo, pero bakit siya pa ang pasimuno para mang-agaw ng pwesto? Kilala nyo na po siguro kung sino po siya. Ano po? At ang ipapalit ay ang Vice Presidente.
6 na taon po ang termino ni PBBM at ni VP Sara Inday. Bakit hindi sila makapaghintay? Hindi po ba? Ito ang nakakapagtaka eh. Bakit ayaw nilang hintayin yung 2028? May kinakatakutan ba sila? Natatakot ba sila kay PBBM? Kaya sila po ay nagmamadali. Nagmamadali pong paupuin na si Inday Sara. Grabe. Tama naman po yung mga sinasabi po ninyo, Senator Bato de la Rosa, ano po? Kaya pumasok sa politika ay para makatulong, para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Eksakto po. Yan ngayon ang ginagawa ng Pangulo natin. Yan po ang ginagawa ni PBBM. Kaya sana, Senator Bato de la Rosa, 2025 na po. Tigilan nyo na po ang labis na pamumulitika. Pagod na ang Pangulo. Oo, pagod na po ang Pangulo sa pagbibigay ng mga magagandang serbisyo para sa taong bayan. Kailangan din po niya ng alalay o tawagin natin katuwang. At kung seryoso ka po sa sinasabi mo, abay, simulan mo na po. Oo, simulan mo na habang maaga pa. At ikaw naman malakas pa ang katawan para tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Sana po, simulan mo na, Senator Bato de la Rosa. At baka sakaling baka sakaling mapa-oo mo pa kami. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. At salamat din po sa walang sawang pagsuporta dito sa aking YouTube channel.